kasi gusto ko lang pong i-share sa inyo ang itong balita ngayon mga kababayan na kung saan ay kakadeklara lang ni PBBM ng State of National Energy Emergency. So ngayon mga kababayan, dapat bang ikabahala natin itong State of National Energy Emergency. So mga kababayan, much better po kasi na wala pa naman po talaga, hindi pa naman po talaga sobrang lala. Mas maaga po mga kababayan na magdeklara na ang Pangulo para makapaghanda. Kasi ganito po mga kababayan, basahin ko lang po itong post ni Yam Yam Dizon. So kilala nyo naman po si Sir Yam Yam Dizon. So ang sabi niya po dito mga kababayan, bakbakan sa presyo ng langis. May mga nakahandang plano ang gobyerno. So ito bang pagdeklara ni PBBM ng State of National Energy Emergency ay dapat ba nating ikabahala? Hindi po. Ganito po kasi yan. Bakbakan sa presyo ng langis, may nakahandang plano ang gobyerno. Hindi ito kailangang ikabahala. Dahil mas maaga pa lang ay gumawa na ng paraan ang ating pamahalaan na naglabas si President Bongbong Marcos ng EO or Executive Order 110 para ideklara ang State of National Energy Emergency. Layunin nitong maging handa tayo sa anumang epekto ng gulo sa Middle East na pwedeng mapaghinto sa supply ng langis sa buong mundo. Kumbaga, proactive tayo. Kumilos na bago pa man magkaroon ng problema para protektahan ang bawat pamilyang Pilipino. So hindi po mga kababayan porket nagdeklara ng State of National Energy Emergency si PBBM ay dapat tayong mabahala. Mga kababayan, much better po kasi na nakapaghanda kaysa sa tsaka magdeklara kung walang-wala na. 'Di ba? Para maagapan habang maaga pa. Hindi porket nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency ay wala na talaga. Hindi po. Much better. Kumbaga mga kababayan, kung sa karera yan, kailan ka ba bubuelo? Kung nandun nakatakbo ka na o bubuelo ka muna bago mo patakbuhin. Ganon po yun mga kababayan. At dahil dyan, sa ilalim nito, ina-activate ang UNLIFT program, Unified Package for Livelihoods, Industry, Foods, and Transport. Ito ang magsisilbing shield natin laban sa global fuel shocks. Sa pamamagitan ng AFLIP, sisiguraduhin na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente at gasolina at hindi ma-interrupt ang mga basic services gaya ng hospital transportation. Hindi ito isang hamak na programa lang. Ito ay buong puwersa ng gobyerno na pagtulungan para hindi tayo masyadong masaktan sa pagtaas ng presyo. Magkaroon din ng AFLIP Committee na mismong ang Pangulo ang namumuno. Kasama rito ang ahensya gaya ng DOA, DOTR at DSWD para masiguradong mabilis ang desisyon at walang fragmented na kilos. Ang priority nila, siguradong stable ang presyo ng pagkain, may masakyan ang mga commuters at hindi titigil ang takbo ng ating ekonomiya, centralized and command para siguraduhing ramdam hanggang sa baba ang tulong ng monitoring. Ang bottom line, ang AO or Executive Order 110 ay hindi purely sinyalis ng krisis, kundi sinyalis ng kahandaan. Sa halip ng pagpanik, mas mabuting malaman na may whole of government approach na para bantayan ang ating bulsa at ng ating kuryente, protektado ang bawat Pilipino dahil ang gobyerno mismo ang sasalo sa mga external shock na ito. Stay informed at tulong-tulong tayo sa pagtipid ng enerhiya. Ganun po yun, mga kababayan. Uulitin ko po, hindi po porket nagdeklara ng State of National Energy Emergency ay wala tayo. Mga kababayan, ibig sabihin po yun, warning. Warning po ang ginawa ni PBBM. Porket nagdeklara ka ng State of National Energy Emergency, ay ibig sabihin yan kailangan maghanda na. Kumbaga, warning. Kasi ganito po mga kababayan, kung naalala ninyo ang sabi nga ni PBBM, kapag umulan, ipunin ang tubig ulan para pag dumating ang tag-init, magagamit natin ang tubig ulan. Pero anong sabi ng mga DDS? Ipunin niyo lahat ng baha, dalhin niyo sa Malacanang, ipainom niyo sa kanya, sabi ni Sara. Diba? Diba Sara? Ipunin lahat ng baha, ipadala sa Malacanang at ipainom nyo sa kanya. Yan ang sabi ni Sara.
Kasi nga, hindi pa tayo nag-El Nino. Pag nag-El Nino tayo, sasabihin niya ni Sarah, oo nga naman sana nung nag-ulan, sana inipon natin. Kasi pagdating ng tagtuyot, wala tayong magagamit. Ngayon, mga kababayan, naalala nyo yung press release ni Sarah na para maiwasan ang paggamit ng enerhiya, iwasan gumamit ng carpooling, bisikleta, 'di ba? Yun ang dapat punain. Kahit naipit na kami sa gera, tumutulong kami sa gobyerno. Sana dyan kayo sa Pilipinas, lalo na sa mga DDS, or DD shit, imbis magreklamo kayo, gawa kayo ng paraan, gaya ng gawa namin dito sa abroad. Kaigit na ipit na. 'Di ba? Kaigit na iipit na. Kahit naiipit na pala, kala ko nakaigit. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, wala po tayong magawa kung ang mga DDS ay puro reklamo kasi nasanay naman po tayo niyan. Noon pa man, mga kababayan, nagrereklamo na po yung mga hayop na yan. Diba? Nagrereklamo na po yung mga hayop na yan. Ultimo nga, diba, kung naalala ninyo, naglabas si PBBM ng 20 pesos per kilo ng bigas. Anong ginawa nila? Ano ang sinabi nila? Yung bigas na yan, pangkain baboy lang yan. Pero nung panahon na naramdam nila na medyo mahal na yung bigas, yung sinabi nilang pangkain baboy, sila pa yung naunang pumila. 'Di ba? Ganun naman talaga, mga kababayan, kasi mga bubo nga naman sila. 'Di ba? Mga bubo kasi sila, mga kababayan, yung mga DDS na yan. So, ibig sabihin, kung sakali man, mga kababayan, na may ganyan state of national energy emergency, hindi po porkit ibig sabihin yan ay wala na talaga tayo, walang-wala na, sagad na, tuyong-tuyo na. Hindi po ganun. Mga kababayan. Ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ay naghanda ang gobyerno. Actually, mga kababayan, ito, gusto ko lang pong sa inyo, mga kababayan, i-share. Ganito yan. Ako kasi syempre may sasakyan ako, alam ko na nagmahal ang gasolina. Syempre, sa lahat po ng commuters, kung nagreklamo kayo na ang mahal po, or mga may-ari ng sasakyan dyan, nagreklamo kayo na mahal ang gasolina ninyo, mas mahal po yung gasolina ko kasi ang gasolina ko pang racing. 107 po ang litro ko, sa inyo 90 lang yan sa inyo. Kung meron mang magreklamo, dapat ako ang may karapatan magreklamo. Kakapal ang mukha niyo, nagreklamo kayo na ang mahal ng gasolina. Mas may karapatan ako magreklamo kay 106 na yung sa akin, 90 lang yung sa inyo. 'Di ba? 'Di ba? Hello po sa iyo, ma'am. Hello, ma'am Dinah Jane. 'Di ba? Ang kakapal ng mukha nito mga DDS, nagreklamo ang mahal daw ng gasolina. Ito explain ko sa inyo. Explain ko sa inyo, mga kababayan. Ano bang magawa ni PBBM kung magmahal ng gasolina ang mga may-ari ng gasoline station? Una, ang may-ari ng gasoline station nagbayad ng tax yan. Hindi naman po nila tinakbuhan yung tax nila. So yearly po, nagbabayad ng tax yan. So hanggat nagbabayad ng tax, legal na magnegosyo. Hanggat nagbabayad ng tamang buwis, may karapatan silang magnegosyo. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, kasalanan ba ng presidente kung magmahal ang gasolina? Hindi po. Bakit? Yun pong may-ari ng Shell, Caltex, Petron, ng iba't ibang may-ari or pangalan ng tawag dito, gasoline station, wala pong kinalaman ang gobyerno dyan kung tataasan nila ng presyo. Kasi bakit? Halimbawa, kung ako ang may-ari ng Petron, ang kumpra ko sa gasolina na ititinda ko sa aking tindahang Petron, 80. Ibibenta ko pa rin ba ng 80? Diba? Ma'am Libby sa mura, hindi na po. Hindi na po. Diba? Kung ako may-ari ng Shell, ang kompra ko sa kinumprahan kong gasolina, 80. Ibibenta ko pa rin ba ng 80? So, ano nakikitain ko dun? Hindi naman ako, kung ako may-ari, okay lang kung ako DDS. Diba? Okay lang kung ako DDS. Kukumpra ka 80, tapos ibibenta mo 80 rin. Para kang tanga. Diba? At pangalawa, mga kababayan, ang mga nagmamay-ari po ng gasoline station, private po yan. Pribado po yan. Maliban na lang kung ang mga gasoline station na yan ay pagmamay-ari ng gobyerno para makontrol ni PBBM na ibaba ang presyo. Mga kababayan, hindi po basta-basta na maibaba yung presyo na yan kung ang mga negosyante na yan
ay sila po ang gumastos, hindi po ang gobyerno. Ang tanging magagawa lang ng gobyerno dyan ay liligawan sila, kakausapin na wag naman masyado. Hanggang ganun lang ang gobyerno. 'Di ba? Oo, kung ako ba naman may-ari ng Petron, private negosyante ako, nagbabayad ako ng tamang buwis, hindi ako nagkulang sa pagbayad ko ng buwis. Bakit? 'Di ba? Bakit ko susundin ang utos ng gobyerno? Wala naman ako nilabag. Kumpra ko 80, tapos ang gusto ng gobyerno 80 ang ibenta. Ano kikitain ko dun? Kung hindi papayag ang gobyerno, isara ko muna yung aking sindahan. 'Di ba? Isara ko muna. Pero kung ikaw negosyante, bakit mo isasara? Anong kikitain mo? 'Di ba? Ganon yun. Kaya sa mga DDS na nagreklamo dyan na ang mahal daw ng gasolina, wala pong kinalaman ng presidente dyan. Kasi mga private po ang mga gasolinahan sa Pilipinas. Yung mga nagmamayari ng tindahan ng gasolinahan, hindi po pagmamayari ng gobyerno niya na pag sinabi ni presidente, gawin mong tag 2 litro, walang magawa. Bakit? Hindi naman pagmamayari ni Marcos ang gasolinahan. Sige nga. Bakit si Marcos ang sisihin ninyo? Makiusap kayo dun sa may-ari ng gasolinahan, sir. Huwag naman pong pamahalan, sir, kasi kawawa naman po kami. Bakit kay Marcos nyo isisi? Tapos pangalawa, ang kakapal ng mukha na magreklamo na ang taas ng gasolina, wala naman kayong mga sasakyan. 'Di ba? Nagrereklamo kayo na ang taas ng gasolina? May sasakyan ka ba? IDDS ka nga, mahirap ka nga, wala ka nga pambili. 'Di ba? Mahilig ka nga lang sa utang, tapos pag siningil, magpapanggap na patay. 'Di ba? Ang kakapal ng mukha magreklamo, ang mahal ng gasolina, kasalanan to ni Marcos. Ang tanong, may car ka? Wala ka nga sasakyan, nagreklamo ka pa. Katulad nun, nasaan yung pondo sa PhilHealth? Dinakaw na ni Marcos ang pondo sa PhilHealth. Paano mo malaman kung hindi ka nagkasakit? Bakit? Miyembro ka ba sa PhilHealth? Nasubukan mo na bang na hospital? 'Di ba? Ang kakapal ng mukha magreklamo, ang taas ng gasolina, ang mahal-mahal na ng gasolina, nahihirapan na tayong Pilipino. Bakit? Gasolina ba ang pinang-inom at pinanligo mo? Ang kapal ng mukha mo magreklamo ka, mahal ng gasolina, wala ka namang car? 'Di ba? Kaya kayong mga DDS, magsitigil kayo. Reklamo, ang mahal ng gasolina. Bakit? Pinang-inom mo ba? Pinangligo mo ba ang gasolina? Sinong DDS na nagreklamo dyan na may sasakyan? Huwag yung sabihin yung mga DDS vlogger, yung mga DDS vlogger may sasakyan dyan, unti lang. Yung iba, naubos pan lalaki, nakaigit pa nga eh. 'Di ba? Kakapal ang mukha, magreklamo kayo na ang mahal-mahal ng gasolina, kasalanan ni Marcos. Wala kayong car. Tandaan niyo mga mahihirap kayo. Wala nga kayong bahay, nangupahan nga lang kayo eh. Nagluluto nga lang kayo sa kalan. Tapos nagreklamo kayo mahal ng gasolina. Bakit? Pinanligo mo ba? Pinang-inom mo ba? Diba? Tigil-tigilan nyo yan. Walang magawa si Marcos Jr. kung magtaas ng presyo ang may-ari ng gasolinahan. Kay pribado po yan. Pagmamay-ari niya yan, hindi sa gobyerno. May karapatan pong magtaas ang may-ari ng tindahan. Ang tanging magawa lang po ng gobyerno ay pakiusapan. Pakiusapan na, Madam, Sir, halimbawa, ang may-ari ng gasolinahan ay mga Ayala. Ang tanging masabi lang ni PBBM dyan, Mr. President o CEO. Diba? Sino yung mahilig manood dyan ng mga Chinese movie? Ako po yung CEO po yan, Heirs of Winston Group. Siya po ang pinakamayaman sa city side. Sino yung mga marunong manood yan, mahilig manood ng mga Chinese movie? Ito yung pinakamayaman. Ito Gokong Wei family. The first tycoon in the Philippines. Ito Villar family. Diba? May mga ganyan-ganyan yung mga sa Chinese movie. Yung mga pinakamayayaman. Yung mga mayayaman na yan, wala pong magawa ang presidente ng Pilipinas dyan. Wala pong magawa ang presidente ng Pilipinas yan. Ang magawa lang ng presidente ay pakiusapan. Madam Chairman, President, CEO, pwede bang medyo bawasan nyo naman kahit 10 piso? Huwag nyo namang sabihang huwag nyo namang taasan kasi kawawa naman yung ating mga mga mamamayang Pilipino. Kung hindi papayag yung mga negosyante, walang magawa.
'Di ba? Kasi pagmamayari, hindi naman pagmamayari ng gobyerno yan. Oy, bakit si BBM ang sisihin ninyo? Kapag may sakuna, kapag may problema sa Pilipinas, si BBM ang sisihin. Bakit si BBM lang bang politiko? 'Di ba? Nagmahal ang langis, si BBM ang sinisi. So, anong kwenta ni Sarah? 'Di ba? Pagpayabangan, kilala si Sarah. Pag sa survey, nangunguna si Sarah. 'Di ba? Pagdating sa ratings, number 1 si Sarah. Pagdating sa taas ng presyo ng gasolina, kay BBM na. 'Di ba? So bakit? Hindi ba politiko si Sarah? Di ba pangalawang pangulo siya? Hanggang gano'n na lang ba si Sarah? Para maiwasan natin ang paggamit ng enerhiya, bawasan natin gumamit ng bisikleta, carpooling. Hanggang gano'n na lang, hindi na siya action? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo mga DDS eh. Pagdating sa pasikatan, nangunguna si Sarah. Number 1 si Sarah. Trust ratings ni Sarah. Pagdating sa pagtaas ng gasolina, si BBM na lang ang natirang politician. Nasaan yung iba? Diba? Nasaan yung ibang politiko? Bakit kay BBM na lang lahat sinisi? Diba? Wala talagang magawa ang DOA dahil sa oil. Ano ba tayo? Oil Deregulation Law. Diba? Ganun yun. Kapag may problema, may sakuna, si BBM ang nasisilip, si BBM lang politiko. Kapag kapayabangan, putang ina, ang daming politikong naglabasan. Yeah. Ma'am Maria Santos, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diba? For me, malaki na itulong ni BBM sa mga manggagawa dahil sa proyekto na pabahay ni BBM naging maginhawa. Proud mega-wide employee ako. 'Di ba? Mga DDS hindi nakita ang 150 million monthly ni Attorney Kaufman. 'Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan. Kaya hindi porket deklara si PBBM ng National Energy Emergency or National State Energy Emergency, mga kababayan, ay nangangahulugan lang na magpapanik tayo. Wala pong ganun, mga kababayan. Ang may mga karapatan lang pong magreklamo na mahal ang gasolina, yung may mga sasakyan. Kayong mga DDS, huwag kayong magpa-feeling, oy. Wala nga kayong motor. Nagreklamo pa kaya. Kung meron mang may karapatan magreklamo dito, yung mga nagmamayari ng sports car. Bakit? Mas mahal yung gas namin kaysa sa gas ninyo. Kayo krudo-krudo lang. Kami dito, Blaze. Yeah, Racing ang ginagamit namin. Yung mga ginagamit ninyo, 92, 93 octane. Yung sa amin, 97. Yeah, mas mahal yung sa amin. Di ba? Ako nga ang mahal-mahal. Hindi nga ako nagreklamo kasi bakit? Kailangan ko eh. O kung ayaw mo ng mahal, edi huwag kang magbiyahe. Di ba? Simple lang naman yan eh. Namamahalan ka, pero bumibili ka. Kasi kailangan mo eh. Ngayon, kung nasobrahan ka sa mahal, di huwag kang bumili. Mahirap ba yun? Desisyon mo na yan. Ultimo ba naman pag-iisip na bibili ka ba o hindi kay PBBM pa? Di ba? Ganito, driver ka, namamasada ka, namamahalan ka sa gas, di wag kang mamasada. Di ba? Kaya ka bumili kasi kailangan mo. Ultimo ba naman pag-desisyon kung bibili ka o hindi, si PBBM pa? Para lang yan na dumami ang anak mo, wala nang maipakain, tapos sisihin mo gobyerno. Bakit? Nung nagkantutan kayo ng asawa mo, si PBBM repair? Di ba? Ganun lang kasimple yan mga DDS, hindi nyo magets? Mahal ang gasolina. Oo, hindi lang kayo ang nakakita. Kami rin, may mata din kami. Kung 100 dyan sa inyo, 100 din sa amin. Kung namamahalan kayo, di wag kang bumili. Kung namamahalan ka, di wag kang magbiyahe. Ngayon, ang tanong ko, kung hindi ka magbiyahe, may kakainin ka? Simple lang. Katulad niyan, ang dami ng anak ko, naghihirap ang pamilya ko, kasalanan to ni Marcos. Aba, nanay, tatay, nung nagkantutan kayo, si BBM pa ang nagpasok? Si BBM pa ang nagpahid ng padulas? Putang ina, pati ba naman yan? Ang mahal na ng karne, ang mahal na ng gulay, di mag-isda ka. Diba? Ang mahal na ng isda, ang mahal na ng karne.
Eh, di wag ka mag-ulam. As long as nabubuhay ka, putang ina, reklamo kayo ng reklamo. Yung mga unano nga, hindi nila abot ang lamesa, nagreklamo ba sila? Naghanap sila ng paraan kung paano sila mapantay dun sa lamesa. Yeah? Yung mga polio nga dyan eh. Kahit polio yung kabilang kamay, polio yung kabilang paa, naghahanap buhay. Kayo, kumpleto kayo. Yeah? Nagrereklamo kayo. Yung iba nga dyan, isang beses lang nakakain sa isang araw, nagreklamo. Samantalang kayo, 3, 5 beses, may pang merienda pa. May pambili ka pa nga ng yosi, may pangload ka pa para pang chismis. Nagreklamo ka pa. 'Di ba? Simple lang yan eh. Kailangan pa ba natin ng arithmetic? Kailangan pa ba natin ng arithmetic? Kung mahal ang langis, huwag kang bumili. Kung namamahalan ka sa langis, tapos ang trabaho mo ay pamamasada, ay gampanan mo, namamasada ka eh. 'Di ba? Namamasada ka. Ngayon, kung hindi ka gagastos, hindi ka mamasada, ano kakainin ng pamilya mo? Sisihin mo si Marcos? Bakit? Si Marcos bang dahilan ng gera ng Iran at Israel? Ang kakapal ang pagmumukha ninyo. Ako nga, kahit napakamahal, hindi ko nagreklamo. Bakit? Kailangan ko magbiyahe. Kailangan ko mabuhay. Kailangan ko magsilip sa mga negosyo. Kahit mahal, intindihin mo. Bakit? Trabaho mo yan eh. 'Di ba? Sa mahal ng gasolina, nagreklamo kayo. Yeah? Pero sa bunganga ng nanay mo, pag uwi mo sa bahay, hindi ka nagreklamo. 'Di ba? Alam nyo, yung mahal ng gasolina, ilang buwan lang yan. Pero yung ugali ng nanay mo, ugali ng tatay mo, ugali ng pamilya mo, ilang dekada mong tiniis. 'Di ba? Nalagpasan mo nga yung problema ng pamilya, yung problema sa gasolina, nahihirapan ka. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Yung problema sa gasolina, ngayon yun lang yan naranasan, hindi yan araw-araw. Pero yung problema sa pamilya, walang bigas, walang ulam, walang asin, walang bitchin. Kinaya mo nga na ilang dekada mong tiniis yan. 'Di ba? Ang hihina nyo pala na nilalang eh. 'Di ba? Ang hihina nyo na nilalang. Gasolina lang yan, nagreklamo ka na. 'Di ba? Nung unang panahon, wala namang sasakyan, ang ginagamit ninyo, paa. Hindi naman kayo namatay. Nung unang panahon, walang toothbrush, pero bakit yung mga matatanda umabot ng 100 years old? Ngayon na, kumpleto sa seasoning, hindi na nga abot 60, namatay na. Isipin ninyo, nung unang panahon, sanga lang ng bayabas, pangkuskus ang ngipin, ang mga matanda na buhay, 110 years old, 120 years old. Ngayon, may toothpaste na, hindi abot 60, namatay. Diba? Kita nyo? Kung mahal ang gasolina, di mag-buy ka, maghanap ka ng paraan. Di ba ang Pilipino, ganyan naman, magaling naman sa paghahanap ng paraan. Di ba? Ang Pilipino magaling sa paghanap ng paraan. Bakit? Yung kapitbahay nga namin, hindi ko na pangalanan. Nagtitinda ang nanay ko ng balot. Kinabukasan, nagtinda din siya, di ba? Kung meron ka makita ngayon ng kapitbahay mo na may sports car tapos nakabike, edi magbike ka rin. Biruin mo yun, naka-sports car na, nagbike, tapos ikaw, mag-iinarte ka, tang ina mo ka. Tumatay ka, mabaho rin naman. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kadalasan naman kasi sa mga nagrereklamo, yun yung mga wala. 'Di ba? Bakit? Kasi wala sila eh. Diskarte lang. 'Di ba? Halimbawa, mahal ang gasolina, mas mura ang commute, edi mag-commute ka. Tangina mo ka. 'Di ba? Halimbawa, mas mura ang gulay, mas mahal ang karne. Kung nabubuhay ka naman sa gulay, edi maggulay ka. Maliban na lang kung may lason yan, hindi wag mong kainin, tanga-tanga ka pala eh. Yeah? Nung unang panahon, yung mga matanda, nag-uulam lang ng ginamos. Nag-ulam ng sardinas. May nabalitaan ba kayo na matay sa ginamos? May nabalitaan ba kayo na overdose sa sardinas? Maliban na lang kung sardinas expired. Di ba? Alam mo, mahal na ang bilihin, di mamili ka ng mura.
'Di ba? Diyos ko, namamahalan ka sa bilihin. Namamahalan ka sa gasolina. Tapos sasabihin mo, naghihirap ka. Pero yung panlod, lagi. Ano ba inuna mong binili? Bigas o panlod? Alam niyo dito sa Pilipinas, ito lang ang aking masasabi. Ang sabi ng mga DDS, naghirap daw sila sa administrasyong Marcos. Tigil-tigilan niyo nga ako sa mga kasinungalingan ninyo. Diba? Naghirap kayo sa administrasyong Marcos pero may pang-post ka sa Facebook? Ano ba unang binili mo? Bigas o load? Diba? Biruin mo yan. Dito ka lang sa Pilipinas nakaranas na naghirap sila pero may pang-reels. May pang-TikTok. Kaldag-kaldag. May pang-reels. Diba? Hi guys. Another day, another vlog. 'Di ba? Dito ka lang sa Pilipinas nakaranas na naghirap daw pero advance ang chismisan sa online. Saan ang una mong binili? Yung pambayad ng wifi o pambili ng bigas? So ano yun? Tiisin mo yung gutom basta may pang internet? Kita mo yan? 'Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong maniwala na naghirap ang Pilipinas. 'Di ba? Huwag kayong maniwala na naghirap ang Pilipinas. Bakit? Kung naghirap ang Pilipinas, bakit ang daming nakapag-Facebook? So ano bang gamit nila sa Facebook? Bigas? Sinasaksak sa cellphone yung bigas para gumana yung internet? 'Di ba? Kaya yan ang lagi ninyong pagkatandaan. Hanggat may mga chismosa sa social media, hindi naghihirap ang Pilipinas. Ganon yun. 'Di ba? Kasi tignan ninyo, ang mga DDS number 1 active sa social media yan. Biruin ninyo Brunei, nag-donate ng gasolina sa Davao, tapos sabi ng Davao government, wala daw ganun. Alangan naman mga loyalista ang gumawa niyan. Puro naman DDS vlogger ang nag-share niyan. Kaya lagi niyong tandaan, lokohin ninyo yung lilang ninyo na naghirap kayo. Kasi ako mismo, sa tinagal-tagal kong nabuhay sa mundong ito, hindi ko pa naranasang maghirap. Bakit? Naghirap ako pero may pangload. Hindi nga. Maniwala ako na naghirap ang Pilipino kung matigil ang social media sa Pilipinas. Walang reels, walang Facebook, walang away, walang chismis sa Facebook. Hanggat may Facebook, hindi naghirap ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya huwag niyong linlangin ang tao na mas matalino pa sa inyo, mga DDS. Diba? Kita mo yan? Naghirap. Pero may pang-internet. So, unang binili mo, wifi or load kaysa sa bigas. Diba? Diyos ko naman. Puro kay reklamo. Mahal ng gasolina. Tapos yung nagpo sa Facebook, pag i-check mo, wala namang kotse. Diba? Maghanap ka ngayon sa internet. Tapos pagkatapos ng ating live na to, matatawa ka. Bakit? Ang mahal ng gasolina, ang mahal ng bilihin ngayon. Tignan nyo ang dami kong friend na nasa Facebook. Ang mahal ng bilihin o ang taas ng gasolina, kawawa tayo. Bangag kasi ang presidente. Tapos nung search ko yung Facebook account, wala nga maskin motor eh. Diba? Akala mo naman nagmamay-ari ng Land Cruiser eh. Akala mo naman nagmamay-ari ng Ferrari. Pag tinignan mo nga, wala nga maskin motor. Diba? Yan ang mahirap sa mga Pilipino. Ang mahal ng gasolina. Tapos magbubuksan mo Facebook profile niya. Asa yung motor niya? Asa yung sasakyan niya? Wala. Nakikisabay sa uso. Putang inang yan. Diba? Yan ang masakit eh. Bato-bato sa langit matamaan ka, bahala ka sa buhay mo. Inuna ang reklamo, akala mo may sasakyan.
Mag-post po sa magandang kinakain. Mag-post po sa magandang damit. Magandang sapatos. Tapos, kung makareklamo sa Facebook, ang mahal ng gasolina, naghihirap ng Pilipinas, wala bang gagawin ng ating presidente? Tapos pag i-check mo yung Facebook profile, wala namang car. Di ba? Di ba, Ma'am Hira Lopez? Hanap tayo sa Facebook ngayon para ano ninyo. Tawag dito, maniwala kayo. Tignan nyo ha. Tignan nyo, mga kababayan. Dito tayo sa state of emergency. Ito. Ayan, mga kababayan, Abante ha. Abante News Online. Wait lang. Several countries, Ferdinand Marcos, posibleng flight disruption. Wait lang. Ito, mga kababayan. PBBM declares state of national energy emergency. Basahin natin yung comment. Ito nagsabi, mga kababayan, Thailand oil until April, another sitting duck scenario. Sabi dito ni Eman. Dito tayo, okay, ready naman ang bukas nila. Mapapabilis naman ang paglabas ng pera. Dito tayo mga kababayan, basahin natin. Mangutana na pud ng muang og nganong niing anita. Pagkaway pulos, hutdan na ninyong kawat ng kwarta para makatago pa mo sa 2028. Ang sabi niya, makapagtanong na naman daw kung bakit naging ganito. Sabi niya, walang kwenta. Ang ating presidente, walang kwenta. Ubusin nyo na ang pera sa pagnakaw para makapagtago kayo sa 2028. Tignan natin yung profile. Ang pangalan niya, Kunuhay Angler. Tignan natin yung photos niya. Reklamo sa gas. Reklamo sa mahal ng gasolina. Tapos ang trabaho niya, pamimingwit. Yan bang pamimingwit mo, sir? Gumagamit ka ba ng gas? Gumagamit ka ba ng gasolina? 'Di ba? Yan ang mahirap eh. Reklamo ka ng reklamo, ang mahal ng gasolina, walang kwenta ang presidente, ninakaw ang pera. Ang mahal ng gasolina, ang taas ng presyo, tapos ang trabaho niya namimingwit. Anong ginamit mo, sir? Nagamit ba ng gasolina yung pamimingwit mo? Hindi na pala nylon ang gamit ngayon? Hindi na pala kuralo na pantali ang gamit mo ngayon? Kailan pa po nagkaroon ng gasolina ang pamimingwit, sir? 'Di ba? Kailan pa po nagamitan ng gasolina ang pamimingwit? Yan ang mahirap sa inyo eh. Namimingwit ka. Ayan hindi naman po siya mga kababayan, hindi po siya nagamit ng lambat. Maniwala ako nang gumamit siya ng lambat, may gasolina 'yon para sa bangka. Ipamimingwit yan Ayan yung pamingwit 'Di ba? Yan ang hirap sa mga Pilipino na DDS na puro reklamo. Normal lang lahat, walang oil crisis, sabi niya. Ito si Hedricito Ortiz. Tulog-tulog lang daw si PBBM, mga kababayan. Kita ninyo tulog-tulog lang si PBBM, sabi ni Ortiz. Buksan natin yung profile. Normal lang daw, hindi nagmahal ang gas. Tignan natin mga kababayan kung meron ba siyang sasakyan na pinost. Tignan nyo mga kababayan, ang trabaho niya, work from home. Kita mo yan? Work from home. Ayan yung trabaho niya, mga kababayan. Na efficient oil. Oil. Work from home. Kita mo yan? Tapos magreklamo ka, mahal ang gasolina. I-work from home ka pala. Kita mo yan? Karamihan sa mga nagreklamo, wala kayong ganun. Diba? Reklamo ka ng reklamo, tapos nakatira ka, ayan nagbabiyahe ka? Yan ang mahirap sa mga DDS na to eh. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, yung mga nagreklamo dyan na ang mahal ng gasolina, walang ginawa si Marcos, i-check nyo yung profile. Reklamo ka ng mahal gasolina, wala ka namang sasakyan. Okay, huwag kayo maniwala mga kababayan.